Mr. Dominic Roque, totoo nga ba na kumuda at kumakalat ang di umano'y statement niya tungkol sa naudlot na kasalan ng kanyang ex-fiancé ni Miss Bea Alonzo at businessman na si Vincent Co? Totoo kaya ang mga statement na ito? Yan ang pag-uusapan natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Usap-usapan ngayon sa social media ang kumakalat na di umano'y statement ni Mr. Dominic Roque tungkol sa naudlot na kasal ni ng ex-fiancé niyang si Bea Alonzo at businessman na si Mr. Vincent Co. Marami ang nagulat, nalungkot at mas lalong naintriga matapos kumalat ang isang post na tila naggaling umano kay Dominic, kung saan tila pinaparinggan nito ang tungkol sa prenup agreement at naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Ngunit ayon sa ulat ng Abante, fake news umano ang naturang pahayag at walang kumpirmasyon na si Dominic nga ang nasa likod nito. Ayon po sa artikulong, may lumalabas na screenshot ng isang social media post na may blue check mark dahilan para maraming netizen agad na naniniwala na authentic ito. Sa naturang statement, mababasa ang mensahe tungkol sa isang partner na mas pinili raw ang prenuptial agreement kaysa sa pamagmahalan. Marami tuloy ang nag-assume na ito'y patungkol kay Bea at umano'y problema nila ni Vincent Co. bago ang nakatakdang kasal sa Spain. Ngunit ayon sa mga taong nakakakilala kay Dominic, hindi raw ito ang klase ng taong magsasalita ng ganoon lalo na sa isang sensitibong issue. Sa totoo lang, marami nga ang napaisip kung bakit tila hindi matapos-tapos ang kontrobersya sa buhay pag-ibig ni Bea. Mula nang maling siya kay Vincent Co, naging sentro na siya ng intriga online. May mga ulat pa nga na dapat sana ikakasal na sila sa Spain nitong May. Ngunit biglang umugong ang balitang hindi raw ito natuloy dahil sa isang personal na issue at usapin na may kinalaman sa prenup agreement. Gayunpaman, wala pa ring opisyal na pahayag mula kina Bea at Vincent hinggil dito. So dahil dito, lalong naging laman ng social media ang pangalan ni Dominic Roque at may ilang netizen ang nagsasabing baka raw may patama siya tungkol sa nangyayari kay Bea. Pero kung susuriin, tila malabo itong gawin ni Dominic, 'di ba? Dahil kahit nung kasagsagan pa ng breakup nila ni Bea ay nananatili siyang tahimik at marespeto. Hindi siya nagsasalita laban sa aktres kahit kaliwat kanan ang issue noon. Kaya naman marami rin ang nagsabing hindi tugma sa personalidad ni Dominic ang viral post na kumakalat ngayon. Isa ring dahilan kung bakit madaling naloko ang publiko ay dahil technology nga ngayon, 'di ba? Sa panahon na yun ng AI at editing apps, napakadali nang gumawa ng peking screenshot at accounts na mukhang tunay. So hindi ito guarantee na authentic siya agad. So, kaya naman maraming showbiz fans ang pinapalalahanan na wag basta-basta maniniwala sa mga screenshots na walang malinaw na source o kumpirmasyon. Samantalang nananatiling tahimik si Dominic tungkol sa issue, wala siyang inilalabas na official statement para sa kumpirmasyon o pabulaanan ng viral quotes. Pero para sa marami, ang pananahimik niya ay indikasyon na ayaw na niyang madawit pa sa anumang issue na may kinalaman sa kanyang dating relasyon. Sa kasalukuyan kasi ay masaya na siya umano sa piling ni Sue Ramirez. Kaya tila wala na siyang dahilan para makisawsaw pa sa nakaraan. Marami ring netizen naman ang hati ang opinyon tungkol dito. May ilan na agad naniwala sa viral statement dahil piling nila ay hugot ito ni Dominic. Ngunit mayroon din nagsabi na unfair para kay Dominic na idamay siya sa issue ni Bea at Vincent. Ayon pa sa iba, tila ginagamit lang ang pangalan niya upang mapag-usapan ang kontrobersya. Hindi rin may kakailan na malaking pangalan si Bea Alonzo sa industriya, kaya kahit anumang issue tungkol sa kanya ay agad na nagte-trending. Isa siya sa pinakarespetadong aktres sa bansa at matagal nang sinusubaybayan ng publiko ang kanyang love life. Kaya naman bawat galaw niya, lalo na pagdating sa relasyon, ay talagang pinapansin ng netizen.
Sa kabilang banda, marami rin ang naawa kay Bea dahil tila hindi siya tinatantanan ng intriga. Sa halip na privacy at katahimikan, ay mas lalo pang lumalaki ang issue dahil sa mga fake news at mga haka-haka online. Mailan pang nagsasabing dapat ay magsalita na mismo sina Bea at Vincent upang matapos na ang spekulasyon tungkol sa kanilang wedding plans. Ngunit para sa iba, karapatan din na manahimik lalo na kung personal na bagay ang pinag-uusapan. So yung isyong ito, isa rin tong isang paalala kung gaano kabilis na kumakalat yung mga maling impormasyon sa social media. Isang screenshot lang ay maraming maniniwala. Maraming tao kahit walang kumpirmasyon, kaya mahalagang maging responsable sa pag-share at pagre-react sa mga nakikita online. Sa huli, hanggang sa walang opisyal na pahayag mula kay Dominic Roque, ay nananatiling fake news ang viral statement na inuugnay sa kanya. At habang natahimik pa sina Bea Alonzo at Vincent Co tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, mananatili munang palaisipan sa publiko kung ano nga ba talagang totoong nangyari sa umano'y wedding of the year. Pero isang bagay ang malinaw sa mundo ng social media. Mabilis gumawa ng kwento ang mga tao kahit mas mabuting hintayin muna ang katotohanan bago basta maniwala sa mga kumakalat na intriga online. Kaya nga po yung kapo po ni Mr. Dominic Roque, even si Ms. Sue Ramirez ay nagsalita na rin patungkol sa isyong ito kasi parang hindi mo may imagine ang isang Dominic Roque ay magkukuda or magkukomento patungkol sa isyong ito. Parang ang layo sa personalidad niya kasi kung mapapansin po ninyo, during those times na sila po ay naghiwalay ni Miss Bea Alonzo, wala po siya ni isa mga statement na inilabas, 'di ba? As well as Miss Bea, wala din siyang detalyang inilabas. Basta lumabas lang talaga na parang hindi sila nagkasundo dahil po sa prenup agreement din na tinatawag, 'di ba? Kasi parang 'yun yung kanilang naging issue noon na parang nauulit ngayon. So dahil dito is naging issue siya, naging public scrutiny siya sa buong showbiz worlds, lalo na sa mga fans po at bashers ni Miss Bea. May mga nakikisimpatya kay Bea Alonzo sa kanyang kalagayan ngayon at meron din naman talagang sinasabing si Bea na daw talaga ang problema, 'di ba? Sinasabi po 'yan ng ilang mga bashers. Pero as of this moment kasi wala pa naman pong malinaw na dahilan or konklusyon kasi sinasabi nila na may mga balitang lumabas na meron nang marriage bans o parang sa isang Catholic church is nagkaroon ng marriage bans, which means na parang na sila talaga, kinasal na sila prior to that issue, prior pa dumating yung Pero kung isipin natin, kung parang analyze natin, bakit kung kinasal na sila sa church dito sa Pilipinas, ba't ngayon lang lumalabas yung issue ng prenup, 'di ba? Kung saan ikakasal sila sa Spain bilang isang very parang magarbong kasal na inaasahan ng isang mayaman at bilyonaryong businessman, 'di ba? So sana nga lang in the end is piliin talaga nila yung kanilang nabuong relationship, mas piliin nila na talagang aside or i-put aside nila yung kanilang prenup at isipin po nila yung kanilang nabuong relasyon, yung kanilang na-invest na emosyon sa isa't isa. 'Di ba? Sa huli naman yun ang pinaka-importante kasi lahat naman ng yaman mo sa buhay mo iiwan mo yan pero yung memories at yung mga ginawa po ninyo or pwedeng possible na maganap sa inyo, yun po yung talagang magre-remain, 'di ba? So kaya naman na talagang huwag tayo masyado maniwala sa mga fake news na yan. Hindi po yan si Dominic Roque. So kayo po, ano niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.